Kapag nakararanas na ng pang-aabuso, madalas naririnig po natin ang vowsy law. Ipaalala nga po natin ulit, Attorney Suarez, paliwanag po natin ulit, ano ba itong vowsy law? Oo. Itong vowsy law, ito yung tinatawag natin, kaya vowsy is Violence Against Women and Children. Yun. Talagang naging batas ito dahil nga matindi ang violence sa loob ng kasal at kahit na sa magkakarelasyon pa lang, no, mag-boyfriend pa lang. Una, ang magandang tandaan natin na itong vowsy ay pwedeng gamitin ng mag-asawa. Kahit na mag-asawa kayo, there can be violence, no, and in fact there is violence between husband and wife. Pero itong vowsy ay pwede rin sa hindi mag-asawa pero magkarelasyon. So, kung nagli-live-in kayo, applicable din itong vowsy. Kung mag-boyfriend kayo, applicable itong vowsy. At kahit na dati kayong magkarelasyon, applicable pa rin itong vowsy. Kaya kung pag tinignan nyo, napakalawak ng batas na kino-cover nitong vowsy. Ito yung dapat natin talagang para mga babae, parang Biblia. Kasi ito yung pwede natin gamitin laban sa ating, kung tayo ay naapi bilang babae sa isang relasyon. Kahit pa nga yung relasyon na yon ay tapos na, ay pwede pa rin magamit itong batas na ito. So, dito sa batas na ito, dinedefine yung iba't ibang violence o kaapihan na inaabot ng babae. So, meron tayo dito yung tinatawag na physical violence, yung pagbubugbog. Diba? Yun, madalas kasi yun. Sexual violence. Meron ding psychological violence at meron ding economic violence. So, ito, kinover ng lahat ng batas na ito, ang lahat ng kaapihan na inaabot ng isang babae. So, kung mag-asawa kayo at nakaranas ka nitong sexual violence, ay pwede ka magsampa ng kaso. Ano example nito? Kasi merong mag-asawa pagkatapos itong lalaki ay kung ano-ano yung gustong ipagawa sa kanyang babae. Pwede magreklamo. At ayaw ng babae, pwede magreklamo yung babae ng sexual violence. Physical violence, kung binububog ka ng walang dahilan, that's physical violence. Kung economic violence, kung hindi ka sinusuportahan o kaya, Cheryl, economic violence din yung halimbawa, professional ka, lawyer ka, architect ka, engineer ka, whatever, no? Professional ka, tapos hindi ka pinapayagang i-practice yung profession mo. Mm-hmm. At ako, nakahawak ako ng ganyang kaso, lawyer. Tapos ang asawa niya ay architect at ginagawa lang siyang secretary at ayaw siyang pag-practice ng kanyang profession. So, for no valid reason at all, so that is considered economic violence. So, hindi lang yung hindi pagsuporta. At kapag iniisip natin itong mga violence na ito, pag vowsy, hindi lang ito nakapatungkol sa kapartner, nakapatungkol din ito sa anak. No? At syempre, ayun, nabanggit ko na, no, yung psychological mental, violence. pwede rin mental abuse. Yung inaambahan, kalagi ng parang susuntukin. Di ba kapag gano'n, yung parang bigla kang papahagingan, akala mo, mas minsan, mamatay-matay ka nun sa pakiramdam dahil akala mo, susuntukin ka, sunod hindi. Marami kasi na tayong Supreme Court decisions yun that is considered as psychological violence. Kasi nga, hindi pwedeng sabihin ng lalaki na inambahan ko lang naman siya or halimbawa, sinuntok ko yung pader, eto yung mukha niya, eto yung pader. Diba? Yes, pwedeng walang physical violence, but there is psychological violence. So, kaya nga nagkakaroon, yung iba meron tinatawag na battered wife syndrome. Yung lagi siyang nagugulpe, dahil lagi siyang nagugulpe, akala niya, kasalanan niya kung bakit siya laging nagugulpe. At kasama doon, Sheryl, yung kaisipan na ang babae ay pag humiling ang kanyang asawang lalaki, hindi pwedeng tumanggi. No? Kaya, lagi-lagi siya
pag ganoon ay naaabuso at ginagamit yung ganoon. Kasi yun halos ngayon, wala yun sa batas. Ngayon parang kultura na siya na parang paglalaki, parang pag-aari ka ng asawa mong lalaki. Yun talaga yung dapat nating ituro, maging maliwanag sa lahat ng kababaihan na kahit mag-asawa tayo, hindi tayo pag-aari ng ating asawa at hindi niya po pwedeng gawin ang lahat ng gusto niya, lalo na't ayaw naman natin.